Alright? So, what else? Ayan, no? Magiging happy din kayo. Kaya nga sabi ko sa inyo, guys, magkakaroon ito ng pagbabago. Kasi kung nararamdaman nyo, ayan, no? Magkasama pa rin kayo, di ba? And sa hinabahaba ng prosesyon, sa simbahan din ang tuloy. So, ibig sabihin nito, sa haba ng pagdurusa or mga challenges nyo, magiging masaya din kayo. Lalabas din yung rainbow. Yung rainbow lumalabas after the storm, di ba? After the rain. Kaya nga sabi ko sa inyo, pag nalampasan nyo itong mga problema na to, magiging masaya din kayo ng jowa mo. Alright? Hello guys, hello Libra, welcome back to Pinay Pixie Tarot. Ang pamagat ng ating episode for today is monthly Taroscope para ngayong November para sa Libra, Sun, Moon, Rising Sign, and Venus. General reading lang mga kapiksi, pwede mag-resonate, pwedeng hindi. Combination ng positive and negative energy. Sa dulo ng video guys, magkakaroon tayo ng yes or no pick a card reading. Ito yung deck na gagamitin natin. Pwede kayong magtanong ng isang tanong, answerable by yes or no, tapos titingnan natin yung sagot ng tarot sa inyo. Sa dulo ng video yan guys, kaya make sure na tapusin nyo yung video, okay? So tingnan natin yung mga mensahe sa inyo ng inyong mga gabay ngayong November guys. So we have improving health, we have not the right time, and we also have ask your angels. Unahin natin to guys, no? Maganda itong indikasyon na nagiging maganda yung inyong kalusugan. Pero guys, pagdating sa kalusugan, wag tayong umasa sa tarot, no? Make sure na palaging magpa-check up, kumonsulta. Dahil mga doktor, mga manggagamot yung mga tamang tao para mag-diagnose ng nararamdaman nyo sa katawan nyo. So, wag na wag i-take for granted yung inyong kalusugan mga kapiksi. Kapag may nararamdaman, kumonsulta agad. Okay? Pero ito'y magandang message na for some of you, maaring nag-i-improve yung inyong kalagayan pagdating sa inyong kalusugan. And pagdating sa kalusugan, mga kapiksi, lahat ng aspeto yan, no? Mental, emotional, physical, and even yung spiritual health nyo. So, sa channel natin, meron tayong pantulong dito guys, yung Good Health Subliminal. Nandyan lang yan sa ating playlist ng Pampaswerte Subliminal. So, pwede nyo rin yung pakinggan kahit wala kayong nararamdaman para talaga maging maganda yung functions, functions ng inyong mga body organs, mga kapiksi. Alright? Okay. Not the right time for you mga kapiksi, no? Ask your angels. For some of you, maaring may naguguluhan kayong pagdidesisyon, okay? Magdasal munang mabuti guys, no? And humingi ng gabay sa inyong mga gabay para hindi kayo maligaw ng landas. Maaring hindi nagiging pabor sa inyo yung panahon right now to take some kind of action. So maaring kailangan nyo munang pag-aralan, ganyan, mag-research. Baka yung iba sa inyo hindi pa enough yung information na nagagather nyo, ganyan. Kaya parang sinasabi dito na huwag kang magpadalos-dalos, it's not the right time for you yet. But it doesn't mean it's not happening, okay? Especially yung mga desires nyo. You just have to wait a little bit longer and kailangan nyo lang mag-persist palalo mga kapiksi. Alright? So, yan ang mga messages para sa iyo, Libra, mula sa inyong mga gabay. Comment down below if feeling nyo naka-resonate kayo dyan. And tingnan natin yung mga ganap sa inyo ngayong November gamit itong deck na to. Shuffle ko to guys. Habang sinashuffle ko to, panoorin nyo muna tong video natin regarding sa ating paano mag-manifest ng abundance video course. Kapiksi, sawa ka na ba sa mga struggles at hirap sa buhay mo? Masipag ka ba at masikap sa buhay ngunit hindi ka pa rin umaasenso? Ilang beses ka na bang nag-attempt magnegosyo at mag-invest pero palagi ka pa rin nalulugi? Sa pagkakataon na ito ay maaaring may subconscious beliefs ka na nagiging balakid sa iyong pag-unlad at pagyaman. Introducing, paano mag-manifest ng abundance video course. Dito ay matututunan mong ma-overcome ang mga balakid mo para tuluyan ka ng umunlad, umasenso, sumagana, maging matagumpay, successful at maswerte sa iyong kabuhayan, pera, trabaho, negosyo, salapi at kaperahan ng bonggang-bongga. Dali, mag-send na ng email sa pinoypixietarot@gmail.com at simulan na ang iyong pagyaman ngayon.
Alright, so gusto mo bang yumaman, Kapiksi? Kung gusto mong yumaman, umunlad at umasenso ng bonggang-bongga, mag-avail ka na ng course na yan kasi sobrang ganda talaga niyan. And good news, no? Kasi magbibigay ako ng 10% discount sa lahat na mag-avail ng course, mga Kapiksi, until October 31. So mag-avail na kayo. And meron din tayong email coaching, manifest your desires using the law of attraction. If meron kayong mga specific na gusto nyong i-manifest, pwedeng love and relationship, mga Kapiksi, pwedeng money or career, pwede kayong magpabook ng email coaching session with me, guys. Mag-send lang kayo ng email sa pinipixietarot@gmail.com. So, Libra, guys, kayo ay na-represent ng Queen of Swords sa ating spread. Meron din tayong Air Sign Energy, Aquarius, Gemini, Libra, at saka Water Sign Energy, Cancer, Pisces, Scorpio. For some of you, mga Kapiksi, ito yung positive and negative, mga Kapiksi. May mga negative energies dito. For some of you, maaring nagkakaroon kayo ng conflict with another person, particularly sa relationship. Kung kayo ay nasa relationship status, in a relationship status, maaring nag-aaway kayo ng person mo because of a third party situation. Okay? So, nakikita natin na maraming disappointments, may mga toxicities. Pag sinabing third parties, mga Kapiksi, hindi lang siya mistress, no? Pwedeng, in this case, pwedeng mistress, pero for some, pwedeng ibang tao na nakaka-impluensya sa relationship nyo, like mga barkada, in-laws, ganyan, mga biyanan, ganyan, yung mga nakikialam sa relasyon, mga bisyo, yan, trabaho, yeah, anything na outside, external force or entity outside your relationship is considered third party. Pero yung iba sa inyo, guys, I'm sensing na sinusubok kayo ng relationship, sinusubok kayo sa relationship nyo. Nag-aaway kayo nitong person mo dahil sa isang tao, mga Kapiksi, and parang paulit-ulit na nangyayari itong away na to, especially kung may third party na mistress, kasi yung third party hindi siya bumibitaw, nakikipaglaban din siya. Ibig sabihin parang kahit alam niya na third party siya, palaban siya. And sometimes ganun, no? Kasi sino pa yung third party, sila pa yung malalakas yung loob. Kala mo mga legal. Sila pa yung matatapang. May mga ganun, di ba? Yung akala mo napapanood mo lang sa drama, pero sa totoong buhay nangyayari siya. So, may mga ganon. And for some of you naman, parang feeling ko, yung iba, in-laws, parents, ganyan. Kasi, parang may nakikialam na nanay, ganyan. Dun sa relationship, tapos, parang nagiging sunod-sunuran. Parang wala kayong choice. Lalo na kung nakatira kayo sa isang bahay, parang palagi kayo nag-aaway ng asawa mo or ng jowa mo, ng person mo. Kasi yung iba sa inyo nahihirapang makisama sa in-laws, mga Kapiksi. Kung kayo ay nakikitira, wala kayong choice kundi makasama kahit gaano kasama or kabait yung ugali ng in-laws mo, no? Wala kayong, hindi naman sa walang karapatan, pero wala kayong choice, nakikitira kayo. So, kahit gaano yung ipakita nila sa inyo, you have to accept them. Mga Kapiksi, kailangan nyo magpakumbaba. Alright? And, pero nakikita natin na mahal ka nitong person mo. Kahit na may third party, hindi ka nito binibitawan, mga Kapiksi. Alright? So, pwedeng hindi niya mabitawan yung third party, pero pwedeng hindi ka rin niya mabitawan. Pero, if you persist, let's say for example, if you persist na ikaw ang pipiliin, you will be chosen, you will be chosen, you will be chosen. If in case naka-resonate kayo, pwede nyo pakinggan yung ating mga subliminals, pampawala ng third party, pampawala ng balakid, para ikaw ang piliin, at saka pampaloyal. So, yung apat na subliminals na yun, yung pinaka-the best combo para sa mga may third party. Pero magkakaroon ito ng pagbabago, guys. And itong pagbabago na to sa relationship nyo, kapag makita mo yung resulta, mas mamahalin kayo ng jowa nyo, or mas magiging strong yung connection nyo. If in case na malampasan nyo tong mga problema na to, mga troubles na to, mas magi-strengthen yung relasyon nyo. Okay? So, kailangan nyo sabayan ng pagdadasal, mga Kapiksi, and avoid overthinking. Wag nyong i-focus yung energy nyo sa third party. I-focus nyo yung energy nyo sa inyong dalawa ng person mo and dun sa relationship nyo.
tell yourself na strong yung relationship namin, harmonious yung relationship namin, walang makakapaghiwalay sa amin. Mahal na mahal namin ang isa't isa. Okay? So, just tell yourself that over and over again, yung mga affirmations na yon, para mag-strengthen talaga yung relationship niyo, mga kapiksi. Alright? So, what else? Ayan, no? Magiging happy din kayo. Kaya nga sabi ko sa inyo, guys, magkakaroon ito ng pagbabago. Kasi kung nararamdaman nyo, ayan, no? Magkasama pa rin kayo, diba? And, sa hinabahaba ng prosesyon, sa simbahan din ang tuloy. So, ibig sabihin nito, sa haba ng pagdurusa or mga challenges nyo, magiging masaya din kayo. Lalabas din yung rainbow. Yung rainbow lumalabas after the storm, di ba? After the rain. Kaya nga sabi ko sa inyo, pag nalampasan nyo itong mga problema na to, magiging masaya din kayo ng jowa mo. Alright? So, i-mind nyo na yan, guys. Mind happy relationship, mind harmonious relationship. Kung talagang gusto nyo magkaroon ng magandang pagbabago sa relationship nyo. Hindi kayong pwedeng magreklamo araw-araw. Tapos inaasahan nyo na magbabago yung relasyon nyo. Hindi ganon, guys. Kung gusto nyo magbago yung relasyon nyo, stop complaining. Kasi yung pagrereklamo nyo, you're just asking it to be pushed out in your 3D. Ayan, no, happy together pa rin kayo, mga kapiksi. So, may forever. Ito, mayroong nandaloko. May tuso eh. Etong tuso na to, guys, feeling ko ito yung third party. Okay? Ito yung third party kasi ang goal niya is maagaw sa'yo yung person mo. Okay? So, sorry, pero this is more on relationship energy. Yan talaga yung lumabas, mga kapiksi. Wala tayong magagawa. Pero yung person, yung third party, kaya nga sabi ko sa inyo, palaban itong third party na to, gusto niyang sirain yung relationship nyo ng iyong person, gusto niyang maangkin ng kanyang-kanya yung iyong person, mga kapiksi, pero hindi siya magwawagi unless hayaan mo siya na magwagi. Okay? So, make sure na tibayan yung inyong loob, mga kapiksi, if you really want to fight for your relationship. Kung ayaw nyo naman, okay lang. Kasi kanya-kanya tayong preference, mga kapiksi. Merong ibang tao na kapag nag-cheat yung kanilang mga jowa, ayaw na nila, babay na. Okay? Pero yung iba naman, kahit na nag-cheat yung kanilang person, umaasa pa rin na maging okay sila. So, it depends sa inyo, guys. Kung ano yung gusto nyo, yun yung i-focus nyo ng energy nyo. Alright? Okay. So, tingnan natin, Libra. Ito na yung ating yes or no pick a card reading. Huminga ng malalim, tapos itanong nyo sa isip nyo yung tanong nyo for November. Meron tayong guys, membership program dito sa YouTube. I-click nyo lang yung join button sa video na to o kaya dyan sa ating homepage. Pag member na kayo, guys, magkakaroon kayo ng access sa mga exclusive videos natin regarding manifestation using the power of your subconscious mind and law of attraction. So, hinga ng malalim, guys, tapos itanong nyo sa isip nyo yung tanong nyo, isang tanong lang. Answerable by yes or no. Tapos pili kayo ng isang card. Ito yung card 1, card 2, card 3. Kung card 1 ang napili mo, ang sagot sa tanong mo ay yes. Kung card 2 ang napili mo, ang sagot sa tanong mo ay yes. And kung card 3 ang napili mo, ang sagot sa tanong mo ay yes. Alright? So, comment down below. Libra, if naka-resonate kayo, guys, ito yung ating 2024 kapalaran. Kung hindi nyo pa napapanood, panoorin nyo na. Super nice, super ganda. And ito naman yung ating success stories ng paano mag-manifest ng abundance video course. Thank you for liking, sharing, and subscribing, mga kapiksi, and see you again next time. I love you all, guys. Have a nice day. Bye-bye.